Talaga nga namang nang-uurat itong si Vice President and DepEd Secretary Inday Sara Duterte. Biruin nyo ba naman guys, nagpasalamat ho siya sa pagiging most trusted and top-performing government agency. Kahit kitang-kita naman ang resulta na hindi naman kagandahan. Ito kasi yun guys, noong December 2, yan, yung Octapool guys, naglabas ho ng kanilang survey. Sabi dito na yung DepEd daw ho guys, ang top performing and most trusted agency. Maniniwala ba kayo guys? Ha? Kung ganito yung nagiging resulta, top performing agency and most trusted. Pero sa math and reading, out of 80, pang 75 tayo. Sa science, out of 80, second to the last tayo. Sinong maniniwala? Ang tanong dito, magkano ba? Magkano ba ang binayad para ho mag-manipulate ng survey? Magkano ang halaga ng Okta para ho mag-manipulate or mag-advance cleaning, advance campaign dito ho sa mga Dutertinians? Okay lang naman sana kung maglabas kayo ng survey, kahit manipulated yan, as long as yung mayroon namang halong kurot na katotohanan. Hindi yung talagang clean up malala na parang walang bahid ng dungis. Walang bahid ng kasalanan. Kasi imagine guys yung COA, nilabas yan August 25, 2023. Ano yung sabi dyan? DepEd's travel expenses in 2022 balloons to 1.69 billion. Lumubo guys. Ang laki ng inilobo. Tingnan nyo, 1.69 billion. Magkano ba? Magkano? Okta. Magkano? And guys, ang tanong ko sa inyo, maniniwala ba kayo sa inilabas ng Okta kung ito? Pakita ko sa inyo ang katotohanan. Yan. Info-oops. Basahin natin. This Okta Research Group has Mr. Ero Brillantes, the brains behind Duterte Serye. As advisor, his wife was Chief of Staff to Alan Peter Cayetano. Mr. Brillantes is campaign strategist of Sara Duterte. Okay na sana kaso nakitaan namin ng butas. Ano? Kayo pala ang tao sa likod ni Sara Duterte campaign. Kaya pala nanalo din ito as a VP, ano? Kasi nabudol nyo kami sa mga okta-okta research nyo na yan, sa mga survey nyo na yan, na talagang nangunguna daw ho itong si VP Inday. Guys, nung una, okay naman talaga sa akin si VP Inday kasi supporters ako ni VP Inday, siya yung binoto ko Okay naman. Pero habang tumatagal, nakikita ko yung pagiging immature ng ating Vice Presidente. Habang tumatagal, nakikita ko na totoong weak leader and spoiled brat siya. Kapituko sa kanyang ama. Konting problema lang, uuwi ng Davao magsusumbong sa kanyang tatay. Tapos ito namang tatay, unika iha na Vice Presidente na sumali sa politika kasi si Kitty Duterte, hindi pa naman sumasali sa politika yan, may napagtanggol ng kanyang ama. See. Anyway, going back sa ating topic, basahin natin tong statement niya. Sabi niya, taos-puso po akong nagpapasalamat sa mamamayang Pilipino para sa patuloy na tiwala at suporta na ibinibigay ninyo sa DepEd. Sino yung sumusuporta sa DepEd? Sino yung sumusuporta sa DepEd? Yung Okta lang ata. Kasi kitang-kita yung resulta, para naman kami pinanganak kahapon yan. Nakikita na yung resulta, tapos magbubulag-bulagan pa kami. Hello, 2024 na.
Makabago na, makateknolohiya na tayo, modern age na. Diba? Ito daw ay bunga ng kapit-bisig na pagtutulungan at pinagsama-samang kakayahan tungo sa iisang mithiin ng mga taong may pagmamahal sa bansa. Sama-sama sa totoong mithiin or sama-sama para sa confidential funds or sa pondo. Anyway, sabi dito, ang pagkilala na ito ay pagkilala sa dedikasyon at puso sa serbisyo ng ating mga guro, kawani, parent support groups, private partners, at stakeholders na nagkakaisang tuparin at buuin ang pangarap ng bawat Pilipino. Kaya naman, nais kong magbigay pugay sa lahat ng ating mga guro, kawani at partners na palaging bukas palad na maglilingkod sa bayan. Sino yung niloloko nyo dito? Sino? Yung mga dating tao? Na walang kalam-alam sa social media. Guys, okay sana yung pinagsasabi niya. Kung yung problema sa DepEd, nasolusyonan eh. Diba? Kung yung mga non-readers, hindi pinapasa, kahit hindi ka pasa-pasa, pinapasa na lang. Diba? Yung mga low comprehension. Sana, diba parang nagiging competitive tayo, kaso wala eh. Pinapasa na lang. O, isa pa dito problema, yung mga teacher. Na yung specific subject nila, Pilipino, nilalagay sila sa math. Paano nila matutuo ng maayos yan? Tapos overloaded din sa trabaho ang mga teacher, tapos underpaid. See? Underpaid na nga itong mga guro, tapos workloaded pa. Imbis na sana nakafocus sila sa pagtuturo sa mga estudyante, nakafocus sila sa mga pinapagawa niyong task. Nakakaloka. Kahit nasa bakasyon, hindi din nakakapagbakasyon. Paano ko naman nasabi? Kasi nga, iniisip pa din nila yung trabaho nila as a DepEd. As a teacher. Oh, yung mga eskwelahan, kulang-kulang ng libro. 3:1. Isang tao, 3 ang nag-share. Tapos ang iba nasa, alam nyo guys, nasa high-tech technology na tayo, nabubulol si Mima Punyeta. 'Di ba? Nasa high-tech na tayo age. Dapat sana mag-provide naman kahit TV or mga computers, tablet sa mga eskwelahan. Kaso ang iba pinipili lang eh. Diba? Ang daming problema ng DepEd. Ang dami. Hindi ba yan nakikita ng ating DepEd Secretary? Wala eh. Kasi syempre kailangan lang dito yung mga nagsisurvey, pabulaklakin ng kanyang pangalan para kahit papano mayroon siyang nagawa sa ating bayan. Ba? Yan yun. Sensya na, nag-aaway dito yung mga aso. Pinaglululoko nyo kami. O, tapos ito guys, ganito ba ang DepEd Secretary natin na DepEd Secretary pero walang kaalam-alam sa pagiging teacher. So, paano niya ma-feel yung pain, yung struggles ng mga guro? Siya na mismo nagsabi, I do not come from the education sector, I mean. I don't have an education background. So, I cannot review what they are doing. See? DepEd Secretary, pero hindi ka related sa DepEd, tapos inassign ka, and then hindi mo kayang gawa ng iyong trabaho, tapos ganyan ka pa, kalaki manghingi ng confidential funds. 100 billion, guys. Lahat daw ng problema sa DepEd, susolusyonan niya. Nasolusyonan ba? Wala. Tapos ano sabi niya noong November 9? Huwag daw tayong mag-expect na magandang scores sa PISA. Huwag tayong mag-expect kasi hindi mo nagawa yung trabaho mo as a DepEd Secretary. Hindi ka naging maayos kasi pinapakialaman mo yung trabaho ng ibang ahensya. You should focus on your work. Diba? Mag-focus ka sa DepEd, hindi sa ICC. Hindi sa gera sa Hamas. Hindi din dito sa peace talk. Yung mga ano na yan, this is not relevant to your core as a DepEd Secretary. Then, diba, up to this moment, bakit ka nakikialam sa kanila? Baka naman, nako, kayo na yung humusga guys. Nang uurat talaga itong si BP Inday. Kitang-kita.
Anyway, yun lamang ho guys. It's me again, si Mimalisha nyo. Tagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Don't forget to click the subscribe, hit the notification bell guys, like and share.